Grabe yung naging aksyon sa Game 2 series na to na nangyari. Hindi napigilan itong si Lebron yung tawag ng mga official. Frustrated na itong si Lebron at Reeves sa game na yan. First time mong makikitang ganito uminit yung ulo ni Lebron sa loob ng court. Buhat mode na pero hindi pa rin sapat. Gusto ng balian naman nitong si SGA, si Austin Reeves. Daming turnovers na nakomit ang Lakers sa game na to. Kahit si JJ Redick hindi makapaniwala sa nangyari sa game na to. Halos 26 foul ang meron sa Lakers plus 20 turnovers. 5 dyan galing mismo pa kay Reeves. Naglabas ng sama ng loob sa official after ng game. First quarter naging balance pa yung scoring Dikitan lang halos yung magkabilaang to. Scoring punch, sabay-sabay lang nagbibigayan. Halos 4 lang rin yung iniwang lamang sa kanila ng Thunders. Nakalamang pa nga yung Lakers bago matapos yung first half. Si Smart maagang nilockdown dyan itong si SGA. 2 personal foul agad yung nakakuha nitong si Shea. Hindi rin gaanong gumagana yan dahil sa depensa ni Smart. Ang problema, sobrang efficient pa rin yung ibang role player dyan ng Thunders. Problema ng Lakers, hirap sa perimeter defense Mabagal yung naging rotation nila ngayon, lalo na pagdating sa perimeter depth. Maraming early turnovers pero nakasabay pa rin sila dahil kay Lebron. Mas aggressive umatake sa paint. Hindi pa lumaki yung lamang ng Thunders dahil nakakuha pa ng scoring runs ang Lakers sa first half. Nakuha pa nila dyan yung lamang. Pero kahit na-limit pa sa first half itong si SGA, tapos nakakuha pa ng 4th personal foul yan pagdating ng second half, hindi pa rin nila nasabayan yung efficiency ng Thunder. May Holmgren, AJ Mitchell, Cason Wallace, Jared McCain. Ito yung gumagana pang dulo ng Thunders Ang daming pinakawalang tres pagdating ng 4th quarter. Diyan mismo lumubo yung lamang nila. Kahit na limit pa si SGA sa first half, halos 13 points lang. Pagdating sa 4th quarter, pumutok pa rin yan. Kumuha ng 22 points sa late game. Itong si Jared McCain naman, 18 points, 4 of 5 sa 3. Halos lahat yan galing sa 4th quarter scoring niya. Kaya dyan mismo lumubo yung lamang ng Thunders. Halos lahat ng bench to starter gumagana sa opensa kaya hirap ang Lakers sa transition defense Nasa 55% sa field ang Thunders, 38% sa 3. Samantalang ang Lakers nasa 50% sa field, 37% sa 3. Halos si Hachimura lang talaga yung kumakamada dyan pagdating sa outside Sumasabayan sa efficiency ng Thunder, 16 points, 6 to 10 sa field, 4 of 7 sa 3. Sobrang efficient dyan itong si Hachimura. Ang problema, sobrang kaunti lang yung touches na nakukuha at sobrang bagal pa ng ball movement nila pag si Reeves nga raw yung humahawak. May 32 points si Reeves. As of now, ito yung pinakamagandang performance niya. 10 to 16 sa field, 3 of 6 sa 3. Halos may 5 turnover nga lang na nagawa. Si Lebron yung nagbibigay ng momentum at tempo sa kanila. Kapag nilalabas yan, napapansin nga raw na masyadong lumulobo yung pressure sa Lakers. Bumabagsak yung offensive flow nila. 23 points, 2 rebounds, 6 assists, 9 of 18 sa field. Grabe yung buwat na ginagawa nitong si Lolo Bron ngayon sa Lakers. Ang problema, hindi nga lang raw talaga sapat yung scoring support lalo na kapag nilalabas siya. Diyan nakakakuha ng momentum ang Thunders. Nagkaroon pa yung Thunders ng napakalaking run pagpasok ng 3rd quarter 23-5 run. Diyan mismo nag-start yung momentum sa Thunders. Nagkaroon ang Lakers ng bad passes, offensive fouls, 4 shot. Natapos sila na may 19 turnovers na nagresulta naman ng 26 points sa Thunders. Sa 3rd quarter lang iba pa yung 4th quarter. Isa pa sa nakita dyan, yung pagod ni Lebron. 38 minutes yung nilaro niyan ngayon. Kaya pagpasok ng 4th quarter nga raw, dyan naubos yung gasolina ni Lebron. Mas lalong bumagal ang transition defense nila. Hirap nang bumalik agad sa depensa. Nabawasan yung explosiveness at hindi na nakasabay dyan ang Lakers. Dyan mismo makikita yung kawalan ni Luka Wala nang katulong si Lebron. Si Reeves inconsistent pa. Yan na nga lang yung aasahan para magbalanse nga raw ng tempo. Pero hindi pa rin enough para nga raw masabayan ang OKC Thunder pagdating sa offensive flow at transition ng mga to. Maraming elite defenders ang Thunder kaya sobrang napipigilan nga itong si Reeves lalo na sa perimeter. Pilit na tira, buti nga ngayon kahit papano pumapasok pa kumpara sa game 1 na puro baldog talaga. Halos 2 offensive foul yung nakuha ng Lakers, isang technical foul mismo. Yung kay Redick, sobrang init ng laro sa loob ng court kahit si Lebron, hindi na nakapagpigil dyan, sobrang frustrated. After ng game, naglabas mismo ng sama ng loob itong si Redick sa post-interview. Sinabi niyan na may ilang mga defenders nga raw sa OKC na halos bawat possession, sobrang dikit.
kumakapit na, nakikipagtulakan pa o gumagawa ng physical contact. Pero walang tawag yung mga referee, nalunok yata yung pito, biro lang. Sinabi dyan, parang araw kay Redick, napakahirap ng araw kalaban ng OKC dahil sa pagiging elite defender ng mga to. Tapos, pinapayagan pa nga raw yung sobrang physical defense na walang foul calls. Lalong lumalamang nga raw yung Thunders kaya parang sinasabi dyan mismo ni Redick na sobrang pabor sa Thunders yung tawag ng mga opisyal. Halos 26 personal foul ang nakuha ng Lakers, samantalang 21 personal foul lang ang Thunders. May flagrant foul itong si SGA dahil sa physical na ginawa nito kay Reeves. Halos gusto nang balian yung braso Pero wala rin naman dahil halos nakakabawi sila sa personal foul at offensive foul. Si Lebron, kitang-kita mo, sobrang frustrated na. May pagkakataon pa nga na mismo sa camera may foul call yung play niya kontra dito kay Dirt sa ilalim. Pero walang tawag yung official dyan. Humingi ng continuation calls. Nagreklamo yan sa physical defense ng Thunder. May isang play kung saan gusto niya ng one-on-one continuation pero hindi yan binigay ng official. Diyan mismo uminit yung ulo ni Lolo Bron Kasabay niyan mismo yung comments ni Redick tungkol sa sobrang physical na depensa ng OKC na hindi nga raw talaga tinatawagan ng mga referee. Base mismo kay Lebron, hindi nila kayang matalo ang Thunders kapag paulit-ulit silang nagkakamali lalo na sa turnovers at pagkawala ng momentum sa second half. Malinaw niyang pinupunto dyan. Masyadong maraming turnovers, nawawala yung composure nila pagdating ng third quarter. Hindi nila nasasabayan ang energy at bilis ng OKC at yan yung problema ng araw nila ngayon.